Kabanata 46, siya ay nagbagong anyo. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 17 versikulo 1 hanggang 8, Marcos Kapitulo 9 versikulo 2 hanggang 8, Lucas Kapitulo 9 versikulo 28 hanggang 36. Malapit na ang gabi habang tinawag ni Jesus sa kanyang tabi ang tatlo sa kanyang mga disipulo, sina Pedro, Santiago, at Juan, at inakay sila sa pagtawid sa mga bukid, at malayo sa isang masungit na landas, patungo sa isang malungkot na gilid ng bundok. Ginugol ng tagapagligtas at ng kanyang mga disipulo ang maghapon sa paglalakbay at pagtuturo, at ang pag-akyat sa bundok ay nakadaragdag sa kanilang pagkapagod. Inalis ni Kristo ang mga pasanin sa isip at katawan ng maraming nagdurusa, siya ay nagpadala ng kilig ng buhay sa pamamagitan ng kanilang mahinang frame, ngunit siya rin naman ay napapaligiran ng sangkatauhan, at sa kanyang mga alagad siya ay napapagod sa pag-akyat. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nananatili pa rin sa tuktok ng bundok, at namumulaklak kasama ang kumukupas nitong kaluwalhatian sa landas na kanilang tinatahak. Ngunit sa lalong madaling panahon ang liwanag ay namatay mula sa burol pati na rin sa lambak, ang araw ay nawala sa likod ng kanlurang abot tanaw, at ang mga nag-iisa na manlalakbay ay nababalot sa kadiliman ng gabi. Ang dilim ng kanilang paligid ay tila kayon ng kanilang malungkot na buhay, kung saan ang mga ulap ay nagtitipon at kumakapal. Ang mga disipulo ay hindi nangangahas na tanungin si Kristo kung saan siya pupunta, o para sa anong layunin. Madalas siyang gumugol ng buong gabi sa kabundukan sa pananalangin. Siya na ang kamay ay bumuo ng bundok at lambak ay nasa tahanan ng kalikasan, at tinatamasa ang katahimikan nito. Ang mga disipulo ay sumusunod kung saan si Kristo ay humahantong sa daan, gayunpaman nagtataka sila kung bakit dapat silang akayin ng kanilang guro sa nakakapagod na pag-akyat na ito kapag sila ay pagod, at kapag siya rin ay nangangailangan ng pahinga. Sa kasalukuyan ay sinasabi sa kanila ni Kristo na hindi na sila dapat lumayo pa. Lumayo ng kaunti sa kanila, ibinuhos ng Man of Sorrows ang kanyang mga pagsusumamo ng may malakas na pag-iyak at luha. Siya ay nananalangin para sa lakas upang matiis ang pagsubok alang-alang sa sangkatauhan. Siya mismo ay dapat magkaroon ng panibagong paghawak sa omnipotence, dahil sa gayon lamang niya may isip ang hinaharap. At ibinubuhos niya ang kanyang pusong pananabik para sa kanyang mga alagad, upang sa oras ng kapangyarihan ng kadiliman ay hindi mabibigo ang kanilang pananampalataya. Ang hamog ay mabigat sa kanyang nakayukong anyo, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang mga anino ng gabi ay nagtitipon ng husto sa palibot niya, ngunit hindi niya pinapansin ang kanilang kadiliman. Kaya dahan daw ang lumipas ang mga oras. Sa una ay pinag-isa ng mga alagad ang kanilang mga panalangin sa kanya sa tapat na debosyon, ngunit pagkaraan ng ilang oras ay napagtagumpayan sila ng pagod, at kahit na sinusubukang panatilihin ang kanilang interes sa eksena, sila ay nakatulog. Sinabi sa kanila ni Jesus ang kanyang mga pagdurusa, dinala niya sila kasama niya upang sila ay makiisa sa kanya sa panalangin, kahit ngayon ay ipinagdarasal niya sila. Nakita ng tagapagligtas ang kalumbayan ng kanyang mga alagad, at nagnanais na pagaanan ang kanilang kalungkutan sa pamamagitan ng isang katiyakan na ang kanilang pananampalataya ay hindi nawalan ng kabuluhan. Hindi lahat, maging sa 12, ay makakatanggap ng paghahayag na nais niyang ibigay. Ang tatlo lamang na makakasaksi sa kanyang paghihirap sa Getsemani ang napiling makasama niya sa bundok. Ngayon ang pasanin ng kanyang panalangin ay na sila ay mabigyan ng kapahayagan ng kaluwalhatiang mayroon siya sa Ama bago pa ang mundo, upang ang kanyang kaharian ay maihayag sa mga mata ng tao, at upang ang kanyang mga disipulo ay mapalakas upang makita ito. Nagsusumamo siya na masaksihan nila ang pagpapakita ng kanyang kabanalan na magpapaginhawa sa kanila sa oras ng kanyang matinding paghihirap sa kaalaman na siya ay tiyak na anak ng Diyos at na ang kanyang kaiyahiyang kamatayan ay bahagi ng plano ng pagtubos. Dininag ang kanyang panalangin. Habang siya ay nakayuko sa kababang loob sa mabatong lupa, biglang bumukas ang langit. Ang mga gintong pinto ang bayan ng lungsod ng Diyos ay inihagis ng malawak, at ang banal na ningning ay bumaba sa bundok, na bumabalot sa anyo ng tagapagligtas. Ang pagka-Diyos mula sa loob ay kumikislap sa sangkatauhan, at nakakatugon sa kaluwalhatiang nagmumula sa itaas. Bumangon mula sa kanyang nakahandusay na posisyon, si Kristo ay nakatayo sa mala-Diyos na kamahalan. Ang paghihirap ng kaluluwa ay nawala. Ang kanyang mukha ngayon ay nagniningning, gaya ng araw, at ang kanyang mga kasuotan ay maputi na parang liwanag.
Ang mga alagad, na nagising, ay namasdan ang bahanang kaluwalhatian na nagliliwanag sa bundok. Sa takot at pagkamangha ay tinitigan nila ang nagniningning na anyo ng kanilang guro. Habang natitiis nila ang kamangha-manghang liwanag, nakita nila na hindi nag-iisa si Jesus. Sa tabi niya ay may dalawang makalangit na nilalang, malapit na nakikipag-usap sa kanya. Sila ay si Moises, na sa Sinai ay nakipag-usap sa Diyos, at si Elijah, na pinagkalooban ng mataas na pribilehyo, na ipinagkaloob sa isa lamang sa mga anak ni Adan, na hindi kailanman mapailalim sa kapangyarihan ng kamatayan. Sa bundok Pisgah 15 siglo bago, si Moises ay nakatayong nakatingin sa lupang pangako. Ngunit dahil sa kanyang kasalanan sa Meriba, hindi para sa kanya ang pumasok doon. Hindi para sa kanya ang kagalakan ng pamunuan ng hukbo ng Israel sa mana ng kanilang mga ninuno. Ang kanyang naghihirap na pagsusumamo, isinasamo ko sa iyo, tulutan mo akong tumawid, at makita ang mabuting lupain na nasa dako roon ng Jordan, yaong mabuting bundok, at Libano, Deuteronomio Kapitulo 3 versikulo 25, ay tinanggihan. Ang pag-asa na sa loob ng 40 taon ay nagbigay liwanag sa dilim ng mga paglalagalag sa disyerto ay dapat ipagkait. Isang libingan sa ilang ang layunin ng mga taong iyon ng pagpapagal at pag-aalaga na nagpapabigat sa puso. Ngunit siya na, makakagawa ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, mga taga-Efeso Kapitulo 3 versikulo 20, ay sinagot sa panukalang ito ang panalangin ng kanyang tagapaglingkod. Dumaan si Moises sa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan, ngunit hindi siya dapat manatili sa libingan. Si Kristo mismo ang tumawag sa kanya sa buhay. Inangkin ni Satanas na manunukso ang katawan ni Moises dahil sa kanyang kasalanan, ngunit inilabas siya ni Kristo na tagapagligtas mula sa libingan. Jude Siyam. Si Moises sa bundok ng pagbabagong anyo ay saksi sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Kinakatawan niya ang mga lalabas mula sa libingan sa muling pagkabuhay ng matuwid. Si Elias, na nailipat sa langit ng hindi nakakita ng kamatayan, ay kumakatawan sa mga mabubuhay sa lupa sa ikalawang pagparito ni Kristo, at, mababago, sa isang sandali, sa isang kisap ng mata, sa huling pakakak, kapag, ang mortal na ito ay kailangang magbihis ng kawalang kamatayan, at, ang nasirang ito ay dapat magsuot ng kawalang kasiraan. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 51 hanggang 53. Si Jesus ay dinamitan ng liwanag ng langit, habang siya ay magpapakita kapag siya ay dumating, sa ikalawang pagkakataon na walang kasalanan sa ikaliligtas. Sapagkat siya ay darating, sa kaluwalhatian ng kanyang Ama kasama ng mga banal na anghel. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 28, Marcos Kapitulo 8 versikulo 38. Ang pangako ng tagapagligtas sa mga alagad ay natupad na ngayon. Sa ibabaw ng bundok ang hinaharap na kaharian ng kaluwalhatian ay inilarawan sa maliit na larawan, si Kristo na hari, si Moises na kinatawan ng mga banal na nabuhay na maguli, at si Elias ng mga inilipat. Hindi pa naiintindihan ng mga alagad ang eksena, ngunit sila ay nagagalak na ang matiyagang guro, ang maamo at mababang loob, na gumalagala sa isang walang magawang estranghero, ay pinararangalan ng mga pinapaboren sa langit. Naniniwala sila na si Elias ay dumating upang ipahayag ang paghahari ng Mesiyas, at ang kaharian ni Kristo ay malapit ng itatag sa lupa. Ang alaala ng kanilang takot at pagkabigo ay kanilang itapon magpakailanman. Dito, kung saan nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, nananabik silang manatili. Si Pedro ay bumulalas, Guro, mabuti sa atin na tayo'y narito, at tayo'y gumawa ng 3 tabernikulo, isa para sa iyo, at isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Ang mga alagad ay nagtitiwala na sina Moises at Elias ay isinugo upang protektahan ang kanilang guro, at itatag ang kanyang awtoridad bilang hari. Ngunit bago ang korona ay dapat dumating ang krus. Hindi ang inaugurasyon ni Kristo bilang hari, kundi ang pagkamatay na gagawin sa Jerusalem, ang paksa ng kanilang pagpupulong kay Jesus. Dala ang kahinaan ng sangkatauhan, at pasan ng kalungkutan at kasalanan nito, lumakad na mag-isa si Jesus sa gitna ng mga tao. Habang ang kadiliman ng darating na pagsubok ay dumidiin sa kanya, siya ay nasa kalungkutan ng espiritu, sa isang mundo na hindi siya kilala. Maging ang kanyang mga minamahal na disipulo, na nababalot sa kanilang sariling pagdududa at kalungkutan at ambisyosong pag-asa, ay hindi nakaunawa sa misteryo ng kanyang misyon.
Siya ay tumira sa gitna ng pag-ibig at pakikasama ng langit, ngunit sa mundong kanyang nilikha, siya ay nag-iisa. Ngayon ang langit ay nagpadala ng mga mensahero nito kay Jesus, hindi mga anghel, kundi mga taong nagtiis ng pagdurusa at kalungkutan, at maaaring makiramay sa tagapagligtas sa pagsubok ng kanyang buhay sa lupa. Sina Moises at Elias ay naging katuwang ni Kristo. Ibinahagi nila ang kanyang pananabik para sa kaligtasan ng mga tao. Si Moises ay nagsumamo para sa Israel, ngunit ngayon, kung patatawarin mo ang kanilang kasalanan, at kung hindi, pawiin mo ako, isinasamo ko sa iyong aklat na iyong isinulat. Exodo Kapitulo 32 Versikulo 32. Nakilala ni Elias ang kalungkutan ng espiritu, yamang sa loob ng 3 taon at kalahating taggutom ay pinasan niya ang bigat ng puot ng bansa at ang kabihan nito. Nag-iisa siyang tumayo para sa Diyos sa bundok Carmel. Mag-isa siyang tumakas patungo sa disyerto sa dalamhati at kawalan ng pag-asa. Ang mga lalaking ito, na pinili sa itaas ng bawat anghel sa palibot ng trono, ay dumating upang makipag-usap kay Jesus tungkol sa mga tagpo ng kanyang pagdurusa, at upang aliwin siya ng katiyakan ng pakikiramay ng langit. Ang pag-asa ng mundo, ang kaligtasan ng bawat tao, ay ang pasanin ng kanilang pakikipanayam. Sa pamamagitan ng pagkakatulog, kakaunti ang narinig ng mga alagad tungkol sa nangyari sa pagitan ni Kristo at ng makalangit na mga sugo. Sa pagkabigong magbantay at manalangin, hindi nila natanggap ang nais ng Diyos na ibigay sa kanila, isang kaalaman sa mga pagdurusa ni Kristo, at ang kaluwalhasyang kasunod nito. Nawala nila ang pagpapalang maaaring sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pagsasakripisyo sa sarili. Mabagal sa pusong maniwala ang mga disipulong ito, hindi gaanong nagpahalaga sa kayamanan na pinagsikapan ng langit na pagyamanin sila. Ngunit nakatanggap sila ng malaking liwanag. Tiniyak sa kanila na alam ng buong langit ang kasalanan ng bansang Hudyo sa pagtanggi kay Kristo. Binigyan sila ng mas malinaw na pananaw sa gawain ng manunubos. Nakita nila sa kanilang mga mata at narinig ng kanilang mga tainga ang mga bagay na hindi kayang unawain ng tao. Sila ay, mga saksi ng kanyang kamahalan, 2 Pedro Kapitulo 1 Versikulo 16, at natanto nila na si Jesus nga ang Mesiyas, kung saan nasaksihan ng mga patriyarka at mga propeta, at na siya ay kinilala ng makalangit na sansinukob. Habang sila ay nakatingin pa rin sa tanawin sa ibabaw ng bundok, isang maningning na ulap ang lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig mula sa alapaap, na nagsasabi, ito ang aking sinisinta na anak, na siya kong lubos na kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Habang minamasdan nila ang ulap ng kaluwalhatian, na mas maliwanag kaysa sa nauna sa mga lipi ng Israel sa ilang, nang marinig nila ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kakilakilabot na kamahalan na naging sanhi ng pagyanig ng bundok, ang mga disipulo ay bumagsak sa lupa. Nanatili silang nakadapa, nakakubli ang kanilang mga mukha, hanggang sa lumapit si Jesus, at hinipo sila, pinawi ang kanilang mga takot sa kanyang kilalang tinig, tumindig ka, at huwag matakot. Sa pagbabaka sakaling iangat ang kanilang mga mata, nakita nila na ang makalangit na kaluwalhatian ay lumipas na, ang mga anyo ni Moises at Elias ay nawala. Sila ay nasa bundok, nag-iisa kasama si Jesus. Dito nagtatapos ang Kabanata 46. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.